Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayong araw po, no, hinatulan na po ng guilty itong si pinakamagaling na kapatid nga po ni Mildred Yela na si Henry Alcantara. Di nga magkamukha nga sila, di ba? Si dating Executive Secretary Mildred Yela at saka si Henry Alcantara. Magkamukha sila no? So ngayon tingnan niyo ganyan po kabilis tong si Vince Dizon Actually dapat ito na dapat yung ginawa ni ni pangalan nito ni Bonoan Ito kita mo wala pang isang linggo no. Dinisisyonan na kaagad ni Vince Dizon itong si Alcantara. So ito balita to kanina lang no, sabi dito no, just in. Okay, DPWH na ba yun? Okay. DPWH finds former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara guilty in the administrative case filed against him in connection to ghost flood control projects in the province. So guilty kagad. No? Paano nangyari? Okay. Based on the decision signed by Dizon, guilty siya sa loob ng DPWH, no? Based on the decision signed by Secretary Dizon, Alcantara is guilty as charged of the administrative offenses of disloyalty of the Republic of the Philippines, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, and conduct prejudicial to the best interests of the service. Okay, DPWH Secretary Vince Dizon said criminal charges will be filed against Alcantara, who was already dismissed from service on Thursday. So una, sinuspinde. Pangalawa, dinismiss. Ngayon, guilty na po siya sa DPWH. So, ang ending nito, kakasuhan na po siya. Di ba bilis? No? So, actually, mayroong papel pa nga dito Kami ay nagrekomenda sa kaukulang tanggapan upang maghain ng criminal charges laban kay Engineer Alcantara at iba pang sangkot na individual upang makamit ang hustisya sa kanilang ginawang pambababoy sa kaban ng bayan. Sabi nga yun ni Vince Dizon. Yan actually, meron ng papel dito yan Ito yun. So, may decision siya, no? So, bali guilty pala siya sa loob ng DPWH. And then, ang mangyayari, pa-file na po siya ng kaso. Yan, no? So, ito siya. Si Bonoan pa pala to, no? Si Bonoan pa yung nakalagay dito. Manuel Bonoan versus bali nagsimula pa pala yung investigasyon kay Bonoan pa lang. Nagdesisyon si Vince Dizon. Okay. So, ganun pala nangyari. So, sabi dito, no? Yung pinakadahilan, no? Ito, no actual project works exist despite full payment supposed to be completed as of June 30, 2025. Of the infrastructure project entitled Construction of Reinforced Concrete River Wall under Contract ID. So, sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan. So, ito yung nakita nga po ni PBBM. Based on the Internal Audit Service report dated August 25, 2025, Contract ID, okay? So, the structure was found despite being paid in full. So, dalawa yung naging kaso niya dito. And by the way, mga kababayan, no, kayo naniniwala ba kayo na dalawa lang yung naging kalokohan ni Alcantara? Parang malabo naman yun. Di ba? Parang malabo naman yun na dalawa lang. sa laki po ng Bulacan tsaka sa laki ng jurisdiction ni Alcantara. So, by the way, no, sa hindi lang po kasi nakakaalam, delikado po talaga itong nangyayari po sa Pilipinas. Buti na nga lang nahuli. Buti na nga lang po naungkat Di ba? Tingnan ninyo nakakapagtaka kasi dito. Di ba? Base po sa investigasyon, nangyari na pala ito, no? 2016 pa lang sila nagsimula. Ang nakakapagtaka kay Marcoleta, bakit 2022 lang sila nagsisimulang mag-imbestiga? Di ba tingnan ninyo, tingnan ninyo yung hearing ni Marcoleta sa Senate. No? At least yung House, di ba? Hinahanap nila si Saldico. Hinahanap nila si Grace Po. Di ba? At saka mukhang inuungkat talaga nila si Mark Villar, di ba? Nadadawit si Mark Villar at si Digong sa House. Sa Senate, hindi ganun. Sa Senate po, nung nagsalita si Tito Soto, na dinadawit niya na si Digong, inarangan po siya ni Marcoleta.
O paano kami maniniwala ngayon dyan? So, ang point dito, no? Kasi, si PBBM po kasi, yung independent body na binubuo niya, yung independent commission na binubuo niya, magsisimula yung investigasyon doon 2022 hanggang 2025. Kasi nangyari sa admin niya. Yun medyo gets natin yun, di ba? Pero itong mga senador, mga kababayan, bakit yung sasawsaw sa isang investigasyon na ginagawa na ng presidente? Bakit ayaw nila magsimula sa 2016 kung saan talaga nagsimula ito? O di ba? Parang kapag nababanggit na sang Digong, parang yung mga senador natin sa Senado parang nagugulat eh. Na parang naisip nila, ba't ko kayo tinanong yun? O di ba? Kasi alam niyo mga ka-streetways, no? Napakadelikado kasi din itong nangyayari po na to kasi isa po ito sa mga naging dahilan kung bakit nga po bumagsak yung Sri Lanka. Alam niyo nangyari sa Sri Lanka, no? No, pag nagkamali ako dito, yari ako kay Jax Demolay nito. Sabi ko, yung Sri Lanka kasi mga kababayan, alam naman po natin, na money trap po yan. Di ba? So, yung isa po sa mga naging issue po ng Sri Lanka, gumawa sila ng mga infrastructure at doon din at kinurakot din po nila. Isipin mo gumawa ka ng isang port na wala namang barko pumupunta. Nagpagawa lang sila ng port para lang nakawin nila yung pera. Mas malapit sa Pilipinas. Sa Pilipinas talaga, walang proyekto. Ghost project talaga. Actually, kung ito pinabayaan lang to ni PBBM, papunta na po tayo dun sa estado ng Sri Lanka. Oh. Sabi mo yan, di ba? Inutang yung pera, pagkatapos kukurakutin lang pala. O nga, China debt trap yun yung ginawa ng ano. Pero ang point dito, yung Sri Lanka, yung inutang nila sa China, kinurakot nila gamit pa yung infrastructure. Itandaan din po natin mga kababayan yung pinapagawa po natin infrastructure na yan, utang din po natin yan eh. Inuutang din natin yan eh. Di ba? Malaki yung budget deficit natin dito eh. Every year, di ba? Oo. So, dapat talaga dito kay Henry Alcantara, binibitay kagad. Hindi, wala na kasing bitay ngayon eh. Oh, dapat kay Henry Alcantara mukhang mataba na siya. Mukhang mataba na kasi, no? Pwede nang pwede nang i-harvest to, no? Pwede nang litsunin. And by the way, mga kababayan, ito to. And by the way, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Bakit sa Senado, hindi nangyayari itong ganitong klaseng mga issue? Ganitong klaseng mga pagtatanong pala, di ba? Dito natin makikita na magkaiba talaga yung nangyayaring investigasyon sa Senado at sa Congress. Well, para-paras naman silang hilaw para sa akin, pero at least medyo hinog yung sa Congress. Medyo hinog lang ng konti. Pero ito kasi itong scenario po na to, hindi ito nangyayari sa committee hearing ni Marcoleta. Tingnan niyo to. Sabi dito, you rose from the ranks, di ba? Yes, sir. Kailan ka nagsimula sa DPWA? 1994 po, Your Honor. 1994. Kailan ka naging district engineer? 2019, Your Honor. 2019 ka naging district engineer. Yes, Sir Honor. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Sir Honor. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. That time. Nag-apply ka? Yes, Your Honor. Yun lang. Chairman, gusto kong bigyan linaw dito, no? Mr. Chair. Alam nyo, mayroong mga tanong pa ako. Mamaya na lang siguro. Mr. Chairman. CapCut. O, di ba? May CapCut pa siya. O, di ba, mga kababayan, di ba? So, ang tanong ko nga dito kay Marcoleta, bakit hindi po nangyayari ito sa hearing niya? Di ba? Andun na si andun na si Henry Alcantara eh. Nandun na rin po si Mark Villar sa hearing eh. Bakit hindi man lang tinanong? Wala man lang matinong senador ang nagtanong kay Mark Villar na, "Oy, Mr. Mark Villar, ikaw pala nag-appoint dito kay Tabachoy. Oh, ano ba naging qualifications nito? Ba't mo tinanggap? Ba't mo hinire? Anong qualifications nito?
Wala man lang nagtanong ng ganun. Nandun na yung dalawang tao. Nandun na yung dalawa. Andun na si Mark Villar, nandun na si Henry Alcantara, wala man lang nagtanong. Kaya nga sabi ko nga sa inyo nagtatakipan lang po sila dyan Nagtatakipan lang. So, ang pakakaiba ngayon kasi mga constituents, no? At least dun po sa Congress, nawungkat nga po yung panahon ni Digong. Yun nga lang, tinago nila si Saldico. Ano problema dito? Ay, Saldico, no? Sa Saldico. Mamaya pag-usapan natin sa Saldico mamaya, no? At ang malupit dito mga kababayan, no? Ito pa. Mark Villar to, di ba? Naka-face mask kasi. Mark Villar nga, yung mutsura pa lang, So, may award. Di ba? Binigyan ng... Hindi pala. Pakita ko pala muna. Ito pala. Yan. Di ba? May award, di ba? May award. So, nabigyan pala ng award itong si Henry Alcantara. So, hinarad na nga, may award pa. So, sinasabi ko nga sa inyo, ito po yung pagkukulang po talaga sa sa hearing nga po na nangyayari po kapag mismong mga kasabwat ang nagpapaimbestiga. Kasi actually, tayo po, okay, masaya tayo na posibleng makasuhan na nga at makulong. Tandaan nyo pag si Henry Alcantara po, nag-guilty po yan, plunder po yun. Lagpas pa ng 75 million yung ninakaw O plunder po yun, ibig sabihin na plunder, habang buhay siyang makukulong. Okay, masaya tayo doon. Kung makulong si Alcantara, ngayon nakasuhan na, at least nakita natin, gumugulong na yung hustisya. Pero para sa akin, hindi pa po sapat yun. Ang kailangan dito, yung mga kasabwat pa ni Henry Alcantara. Paano nakakuha ng pera si Henry? Paano nakakuha ng pera si Henry Alcantara para sa pondo? Saan ba nanggaling yun? Di ba nanggaling yun sa sa budget ng Pilipinas? Kung hindi insertion yan, NEP. O kung sa NEP yan, di ba? So, yung sa NEP, medyo mahirap yun, di ba? Kasi, naprobahan Kung insertion yan, doon na po papasok si Joel Villanueva. Di ba? So, kailangan makita yung connection dito. So, dapat talaga hindi lang hindi lang si Alcantara. Pati yung contractor. 3 lang naman yan Alam ko 3 lang yan Di ba? District engineer, contractor, yung nagpondo. 3 lang yun. Hindi naman pwede kasi yung foreman. Kasi yung foreman, gumagawa lang ng trabaho yun. Di ba? 3 lang yan. 3 lang yan. So, kapag ang nakulong lang dito, district engineer, kulang ang hustisya. Kasi yan conspiracy po ito pakikipagsabuatan po ito Hindi makakapagnakaw yan kung wala yung 3. Nagpondo, contractor, district engineer. Baka mangyari dito mga kababayan, wag naman sana. Baka mangyari dito, maging Napoles lang ito. Nalala niyo sa Napoles? Nalala niyo nangyari sa Napoles? Si Napoles nakakulong. Ibig sabihin si Napoles guilty, nagnakaw. Pero walang senador po na nahuli. Walang senador na napakulong. Yung mga napakulong na senador, nakalaya din. Binoto pa natin. Di ba? Yung COA, kasi nga pala yung COA pala, Yung COA yung nagtatago, yung nagtatago ng audit, Wag naman sana hindi, actually mga kababayan, Ito bigyan natin yung credit kay Pinoy, Bigyan natin yung credit kay Pinoy, di ba? Yung mga sangkot po kasi sa Napoles scam, napakulong po ito noong panahon ni Pinoy. So kailan sila napalaya? Panahon ni Digong. Nung pinalitan nila si Sereno.
Di ba? Tama, di ba? Parang, ayaw ko lang kung konektado yun, pero ganun eh. O, di ba? Hindi. At least yung kay Napoles, nakulong si Napoles. Pero yung sinasabi nga natin, hindi makapagnakaw si Napoles nang si Napoles lang mag-isa. Siyempre may pumondo dyan. Oh, actually si Joel Villanueva kasama dun eh. Oh. So, wag naman sana matulad lang ito kay Napoles. No, na nakuha nga natin yung hustisya doon sa PDAP scam. Pero paano naman yung mga nagpondo nito? O tandaan natin yung mga senador na sangkot po diyan kay Napoles, napakulong naman sila no paano ni Pinoy. At least may political will si Pinoy na ipakulong yung kapwa niya public servant. Oh. Ang tanong, bakit napalayo na pa ni Digong? Ako ba? Kaya nga itong mga Diyos ko. Kaya itong mga taga Cavite, yung politician from Cavite, di ba? Sip-sip talaga kay Digong eh. Oo. Kaya, so yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa pagiging guilty nga po ni Henry Alcantara. So deserve niya ba ito? Diba? Sa tingin nyo ba, meron pa bang, sa tingin nyo ba, bukod kay Henry Alcantara, meron pa bang makakasuhan dito? Pero at least para sa akin, ibigay na po natin yung credit dito. Importante dito, meron ng nakasuhan. Importante yun. Magandang start na po talaga yun para sa akin. Kasi wala pa tayong 3 buwan eh. Wala pang 1 buwan, di ba? Wala pang 1 buwan mula nung na-expose nga ito. O wala pang 1 buwan, at least meron nakakasuhan. So, magandang start na po ito. At ako naniniwala po ako na pagpasok nga po ng Independent Commission ni PBBM, mas medyo magandang balita na po yung makukuha natin bago po matapos yung termino ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? Kaya si Pinoy at PBBM, sabi mong President Digong, o nga, di ba? Nabudol din ako ni Digong, pero at least hindi naman ako naging DDS. So yan, nasa comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Di makalabisan pa share po na video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. And then, ito, yung pinaka-main topic tayo.